bobombahin ang China at Russia, mga kababayan. Ito yung nakakatakot na babala ni President Trump ng Amerika. Matindi to. Matindi to, mga kababayan. Itong babala ni President Trump sa dalawang malalaking bansa na to, no? Ang China at Russia. Yan. So, pati nga ang pati ang si President Trump kinikilala na rin ang West Philippine Sea. Ito yung ito yung pinagtatalo ng karagatan ng Pilipinas at China. Yan, patay na. Patay na ang mga China at Russia nito. China at Russia nito. Matindi to. So, ito yung bibigyan natin reaction video, komentaryo, criticism, kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Kasi ito yung mga mainit na balita sa ngayon, no? Mga kababayan, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, wag mo naman kalimutan na mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please, paki-subscribe din kay kay Good News Philippines. Okay, so sa kanya tong video na to. Ito yung kasi may init na balita sa ngayon, no? Kasi itong makukulit na bansa na to, itong makukulit na presidente na to, no? Pasensya na. Itong makukulit na presidente ng Russia at China, makukulit talaga. So talagang binalaan na ni President Trump. Okay, no, so so ito umpisa na natin kung paano nga binalaan ni President Trump. Okay, no, so diretso natin to. Mga idol at kabayan, President Trump bobombahin ang Russia at China. Pangulo ng Amerika winarningan ang Pangulo ng Russia na pasasabugin nito ang Moscow kapag nagpatuloy ito sa pananakop ng mga teritoryo ng Ukraine. Putin, I said, if you go in to Ukraine, we'll bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice to public. Maging si President Xi Jinping, nagulat nang sinabi ni President Trump na pasasabugin nito ang Beijing kapag puwersahang lusubin nito ang Taiwan. Naku, ganyan kadelikado si Uncle Sam. Then I'm with President Xi of China, but I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, US Pacific Commander, kinikilala ang West Philippine Sea at kinumpirma na 60% ng puwersa ng Amerika ang nakadeploy sa Indo-Pacific region. Kabilang na ang pagpadala nito ng USS George Washington aircraft carrier upang magpatrol sa West Philippine Sea. Hindi bababa sa 6 na mga F-35 ang nasa Pilipinas ngayon para sa COP Thunder 25-2. Dahil sa tulong ng Amerika, mas lumalakas pa ang depensa ng ating bayan. Spy plane ng Japan, in-intercept ng Chinese fighter bomber. Japan, South Korea at Amerika, rumasbak, nagsagawa ng air drill kasama ang dalawang B-52 bomber ng Amerika. President Trump pinagbantaan ang Russia at China na bubombahin ito kapag ipinagpatuloy ang kanilang marahas at pagiging agresibo sa mga karating bansa. Bakit kinakatakutan ng Russia at China si President Trump? Bago pa man umupo bilang Pangulo si President Trump, nagkaroon ito ng pagkakataon na makausap sa telepono si Russian President Vladimir Putin patungkol sa issues sa Ukraine. Giit na ngayon Pangulo ng Amerika sa Russia na huwag nitong tangkain na agawin ang anumang mga teritoryo ng Ukraine. Nagbanta si President Trump na bubombahin ito ang sentrong syudad ng Russia, ang Moscow. Tingnan nyo naman Tingnan nyo naman ang presidente ng Amerika na si Donald Trump Malupit. Malupit talaga siya. To talagang kinatatakutan. Ang kanyang salita talagang kinatatakutan. Tingnan nyo, nagbabala siya sa Russia na bobombahin ang pinakasentrong lungsod ng Moscow ng Russia. So, pag ito, hindi pa natinag tong Putin na to, ewan ko na lang. Ayaw man maniwala ni President Putin pero alam ni President Trump na ang kanyang mga babala ay tumatak sa presidente ng Russia. I had a very strong conversation with President Putin
and he understood, and I won't go into the great details of the conversation because nobody has to know that. With Putin, I said, if you go in to Ukraine, we're going to bomb the shit out of Moscow. Iyon. I'm telling you, I have no choice. The public wants it. The public. The public. So he goes like, I don't believe you. He said, no way, and I said, way. And then he goes like, I don't believe you, but the truth is he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Sa kabilang dako naman, Yun, ganon tingnan niya naman ayun live yun live na sinabi ni President Donald Trump sa Russia na talagang bobombay niya ang Russia. Ang sentro ng Russia ang Moscow. So dapat talaga matakot na itong Putin nito. Kasi itong si Putin, yung Russia, talaga napakakulit naman talaga. Ano man kaya nga, ano bang mapapala nila kung sasakupin nila ang Ukraine, no? So wala, 'di ba? So talagang puro mga kayabangan lang naman yung ganito mga mindset 'di ba? Pwede rin naman kayo mag-comments diyan mga kababayan din ang ginawa ni President Trump sa Pangulo ng China. Binigyan ng warning ni President Trump si Xi Jinping na kapag nilusob ng China ang Taiwan, bubombahin din ng Amerika ang sentrong syudad ng China. Akala ni President Xi, nagbibiro si President Trump, pero gate nito na wala siyang choice kundi pasabugin ang Beijing. Yun tingnan nyo naman pati isang makulit na in-check na to na si Xi Jinping ng China. Binalaan tingnan nyo binalaan ni Donald Trump na bobombay ng mismong sentro sentro ng China ang Beijing. So ano pa bang dahilan kasi bakit ba kasi gustong-gustong sakupin ng China ang Taiwan? Samantalang nananahimik na bansa na yung Taiwan, kaya nga humiwalay sa kanila kasi nga ayaw na sa kanila. So, sobrang kulit naman itong itong gobyerno ng China. Kaya nga gusto nilang masakop uli yung Taiwan. Pero nananahimik na yung Taiwan Bakit pa nila guguluhin? Talaga napakakulit talaga ng utak nitong itong pinuno nila na si Xi Jinping, no? Napakakulit talaga. Then I wait President Xi of China. But I said the same thing to them. I said, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing, you're going to bomb Beijing. I said, I have no choice. I got to bomb. Iyon, Tima. I have no choice. I have no choice kundi bombahin ko ang sentro nyo pag ginala nyo ang Taiwan. Ayun pinakamabigat na sinabi ni President Donald Trump kay Xi Jinping. Kaya lagot ka na, Xi Jinping, ba't ang kulit mo? And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. We would have never had a problem. Ganyan kalakas ang Amerika. Tingnan nyo ang nangyari sa Iran. Akala ng iba hanggang salita lang si President Trump, pero alam ng mga kalabang bansa na hindi ito nagbibiro. Kaya habang nandyan ang Amerika, hindi magagawang lusubin o aatakihin ng China ang mga karatig bansa ito sa Yellow Sea, East China Sea at maging sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, hindi naman bababa sa 6 na mga F-35 Lightning II ang dideploy ng Amerika sa Pilipinas para sa COP Thunder 25-2. Ayon sa mga larawang ibinahagi ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos, makikita ang nakahilerang mga F-35 5th generation fighter sa isang Air Force base sa Pilipinas. Kasama Yun ayan tingnan nyo naman na talagang napaka-powerful nitong itong Amerika. Tingnan nyo yung pinaka 5th generation jet fighter nila nasa Pilipinas na ngayon. Matindi to, malupit tong fighter jet na to. Alam nyo ba kung ano to? Ito yung pumapangalawa sa B-2 Spirit ng Amerika. Ito yung parang, yung B-2 Spirit na yun, ayun yung bumomba, nagwasak ng nuclear site sa Iran. So ito, ayun ang pinaka number 1 na fighter jet ng Amerika. Yun yung B-2 Spirit. Ngayon, itong F-35 na to, ito yung pangalawang pinakamalupit na pinakamalupit na jet fighter ng
ng Amerika na nandito na ngayon sa Pilipinas. So talaga, pag di pa natakot tong mga inchik na to, ewan ko na lang kayo. ng mga FA-50 ng Philippine Air Force ang mga F-35 ng US Pacific Air Force. Yan na F-35 jet fighter. Ito yung mga stealth, kumbaga ito yung mga stealth fighter din to. Mga hindi nakikita ng radar. So kaparehas din ng mga B-2 Spirit bomber ng Amerika yan. So talaga matindi to. Pagprotekta sa West Philippine Sea. Wala man tayong mga 5th generation fighter, pero dahil sa tulong ng Amerika, instant lakas ang Pilipinas. Sa ibang balita naman, Amerika, Japan, South Korea nagsagawa ng pangmalakas ng air drill nitong Biyernes lamang. Kabilang sa mga dineploy ng Amerika ay ang dalawang nitong B-2 bomber. Ang hakbang na ginawa ng tatlong magkaalyado ay matapos ang ginawang pag-intercept ng isang Chinese jet sa isang spy plane ng Japan sa East China Sea. Ayon sa videong inyong nakikita mga kabayan, napakadelikado ng ginawang pagmaneuver ng eroplano ng China dahil ang sobrang lapit ito sa eroplano ng Japan. Ito na ang naging ikalawang beses na ginawa ito ng Chinese fighter jet. Alam nyo, di ba, kung napapansin, noon pa yan itong mga incheck na to, no, talagang nambubuli kahit sa, sa himpapawid, sa dagat, at sa kalupaan. Tulad nito, no, talagang nambubuli talaga sila. Ang kukulit talaga. So, talagang mayabang talaga to, Bakit pa kasi kayo ganyan, mga incheck? Puro kayo bully, pero hindi naman pagdating sa gera, hahamunin kayo ng gera, ang dami nyo naman dakdak. Military aircraft ng Japan. Ayon sa Japan Defense Minister na ang kanilang YS-11EB intelligence gathering aircraft ng Air Self-Defense Force ay na-intercept ng Chinese GH-7 fighter bomber habang lumilipad ito sa pinagtatalo ng katubigan ng dalawang bansa. Kaya't bago pa man lumala, gumawa na agad ng hakbang ang tatlong magkaalyadong bansa upang ipakita sa China ang lakas na meron sila. Sa ibang balita naman, bigo ang China na maging hari sa West Philippine Sea dahil sa matapang na paninindigan at hindi pagyuko ng Pilipinas na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Yan ang sinabi ng US Pacific Fleet Commander sa isang forum. Ang US Pacific Fleet Commander na si Admiral Steve Kohler, kinikilala ang West Philippine Sea. Dagdag pa ng US Pacific Fleet, 60% ng kanilang puwersa ay nakabantay sa Indo-Pacific region. Kinumpirma din ito ang pagpatrol. Ayun ang matindi doon. Ayun ang patindi doon. Yung Indo-Pacific, na grupo ng mga militar ng Amerika. Nakabantay lagi sa mga incheck na mga visit na yan. Ng USS George Washington nuclear aircraft carrier sa West Philippine Sea sa Pilipinas. Two major trends that I see in the South China Sea, the West Philippine Sea. First, there's a growing recognition that what happens in the West Philippine Sea is part of a larger regional picture. We can see that China's unlawful claims to control over the entire South China Sea are linked to its broader push for hegemony in the region. Just as China has increased its deployments and aggressive tactics in the West Philippine Sea, it has intensified its rehearsals for invasion and blockade of Taiwan. For the U.S. Pacific Fleet, our mission is to deter aggression across the Indo-Pacific, together with our allies and partners, and to prevail in combat if necessary. That mission of deterrence applies region-wide, including the West Philippine Sea and Taiwan. A conflict or crisis in either place would endanger the interest of countries across the region who rely on the flow of maritime commerce and put their prosperity at risk. Second, deterrence, despite its challenges, in my opinion, is holding the line in the West Philippine Sea. In the last several years, China has deployed a growing number of vessels to harass and coerce Southeast Asian states in their own waters. It has used artificial island bases it has built as springboards for those actions. China's tactics have also grown steadily and more aggressive, with rammings, water cannons, lasers, and sometimes worse. A year ago, we saw that violence on video at the Second Thomas Shoal, where China Coast Guard used axes and blades to injure a Philippine sailor conducting resupply. But despite these bully tactics,
It's clear at this 9th anniversary of this arbitral ruling Iyon. that China has failed to intimidate Southeast Asian claimants into surrendering their sovereign rights. In fact, we've seen a laudable resilience and resolve to defend their maritime rights in the face of mounting pressure. Nearly all Southeast Asian littoral states are now prioritizing stronger maritime capabilities. Malaysia, Indonesia, and Vietnam have all sustained or expanded their offshore oil and gas work in their South China Sea EEZs. Perhaps the most compelling example, however, is in the Philippines, which has shown in the face of heavy pressure, firm and strong defending of your sovereign rights with dignity and strength. Okay, no? So, nakita man natin, ayun yung Indo-Pacific Commander, Tingnan niyo naman, kinikilala ng Indo-Pacific o ng Amerika ang West Philippine Sea. Talagang dedepensa nila ang Pilipinas at ang Taiwan. Kaya nga nakabase sila sa Indo-Pacific sa Hawaii. So matindi, malupit. Kaya matakot ka na, mga incheck kayo. So okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, huwag nyong kalimutan na mag-like at subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago pa magtapos. At sa ganon, ma-update pa kayo sa mga video na aking i-upload pa. Okay, no? So maraming salamat mga kababayan.